Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, pag-usapan natin itong Piso Wallet, ang isang bagong online lending app na makikita natin ngayon sa Play Store. Sa kasalukuyan, nasa 5,000 mahigit pa lang ang total number of downloads nila. So, ibig sabihin, bagong-bago pa lang talaga itong lumabas sa Play Store. At ang kanilang ratings po ay sobrang baba, nasa 3.4 star. Then may nagbigay pong 39 kataong nag-review na po sa kanila. So puro positibo ang nasa taas ngayon, pero doon sa ilalim ay mga negatibo. So syempre, maaaring ang mga gumawa or nagbigay ng 5 star ay mga kasamahan lang din po nila or yung mga tauhan nila. Oo. Kaya nagkaroon po sila ng positive na ratings at reviews. Pero ang overall nilang nakuha ay 3.4. So, ibig sabihin sobrang bagsak po. So, gaya ng ibang mga online lending app, i-consider pa rin natin ang tatlong factors na tinitingnan natin kapag tayo ay nag-review ng online lending app. Ang una, dapat rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po hindi loan shark. Pangatlo, syempre, higit sa lahat, hindi po sila nanghaharas. So, pasado kaya ang Piso Wallet sa tatlong factors na tinitingnan natin? Alamin natin yan maya't maya lang. Pero bago tayo magpatuloy, nanyayahan ko po kayong lahat na mag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending para updated kayo sa aming mga bagong upload and mga reviews po regarding sa mga iba't ibang mga ula na ang iba ay medyo matagal na, ang iba ay kakalabas lang. So dito nyo lang po yan malalaman at naiiba po tayo sa ibang mga YouTube channel dahil nire-review po natin at dinidiscourage po natin yung mga tao na nagbabalak na umutang po sa mga online lending app na based po sa observation natin at sa experience din po natin, 99.9% ng mga loan shark na online lending app na ngayon po ay nagsipa na sa Play Store ay hindi naman talaga totally nakakatulong sa finances natin, sa budgeting natin at sa pangangailangan natin. Ang lahat sa kanila ay tinutulungan tayong mabaon sa utang, magka-problema at magkasakit. Again, ang 99.9% na mga ula na kinukonsider nating loan shark ay tinutulungan tayo na mabaon sa utang. Una yan. Pangalawa, magkasakit. Pangatlo, mawala tayo sa budget. So, mag-ingat po tayo sa pangungutang sa mga online lending app. Hayaan nyo na, umutang kayo dyan sa lugar ninyo kung mayroong mga lending companies dyan na nag-o-offer ng pautang pero hindi po isang bagsakan lang ang bayaran. So, ang mga ula po ay isang bagsakan lang, 99.9% din na bayaran nyo po sila one time. At karamihan po sa kanila ay very short term lang ang binibigay. So, kumusta si Piso Wallet? Sa factor number 1, rehistrado ba sila sa Securities and Exchange Commission? Well, tingnan natin dito sa About This App. Ang Piso Wallet ay under po kay Hi-Fin Lending Incorporated na SEC registered po sila. Mayroon po silang registration number at authorization certificate number. Pero i-confirm natin sa listahan ng lending companies ni Securities and Exchange Commission or SEC. So nandito nga sa letter H, Hi-Fin Lending Incorporated. Yan ang kanilang registration number, certificate of authority number na nag-grant po noong 2019 pa, July 24. Medyo matagal-tagal na ang kanilang lending company pero yung app nila ay bagong labas lang. So siguro humina yung pautang nila sa kung saan man sila nag-opisina, kaya inintroduce na nila yung digital form or digital platform ang pagpapautang sa online lending app. At ang sinabi dito, nasa 5% ang kanilang interest per month, which is alam naman natin sa mga ula hindi talaga to imposible talaga to. Impossible po yung 5% na yan. Maaaring ginagamit nila yan sa opisina nila doon mismo sa lugar kung saan sila nag-negosyo. Pero sa online lending app na gamit nila, maiba na po yan. Hindi na po yan ang totoong mangyayari sa inyong loan computation. Kaya sa factor number 1, si Piso Wallet ay rehistrado po siya, kaya pasado po siya dito at check po si
Piso Wallet dito sa factor number 1. Kumusta naman ang factor number 2? Ang factor number 2, dapat ang isang online lending app ay hindi loan shark. Pero based po dito sa structure at ang mga nakuha natong impormasyon tungkol po kay Piso Wallet ay isa din po sila sa mga loan shark na online lending app. Kaya mag-ingat po kayo dahil hindi po talaga sila makakatulong sa inyo. Dahil ang kanilang processing fee ay mas malaki kaysa interest. At then may interest pa, pinapatong sila. So tatlo ang kailangan nyo pong bayaran. Ibalik nyo po within 7 days. Yung tatlo, ano ba yon? Yung principal amount. Pangalawa, yung refund ng processing fee. Pangatlo, yung interest po. So kung halimbawa na-approve kayo ng 5,000, ang matatanggap nyo lang na principal amount ay nasa kulang-kulang 3,000. So saan yung 2,000? I-charge po nila yon as processing fee. Pero kailangan nyo pong isamang ibalik yan pag nagbayad po kayo within 7 days or 14 days. So plus pa ang interest nila na kulang-kulang din 1,000 to 1,500. So ang 5,000 na inutang nyo magiging 6,000 or 6,500 pagbalik nyo po within 7 days. So kung hindi nyo po ibalik yan, nako, ihanda nyo na yung sarili ninyo kasi mayroon po silang gagawin. At yun po ang pag-usapan natin mamaya sa factor number 3. So again, pag sinabing loan shark, malaki ang processing fee, mataas po ang interest nila at short lang din po ang kanilang term, nasa 7 to 14 days. So okay lang sana kung ang ibabalik niyo po sa within 7 days ay yung principal amount lang pero hindi po sila papayag. Kailangan niyo pong ibalik ang principal amount, kailangan niyo din pong i-refund yung processing fee at magpatong po kayo ng interest. Tatlo po ang dapat ninyong iisipin. Huwag po kayong padadala sa magandang sinasabi ng kanilang mga advertisement or yung sa kanilang description sa Play Store. Dahil ang lahat po na nakalagay doon or nakalagay dyan ay hindi po totoo. Pawang mga kasinungalingan at ito po ay pang plantalian lamang nila para ma-attract po kayo at umutang po kayo sa kanila. Ang pagsisisi ay laging nasa huli kaya huwag po kayong padadala. Kailangan nyo po i-research muna lalo na ang mga reviews about po sa kanila. So sa factor number 2, expo si Piso Wallet. Kumusta naman po ang factor number 3? Yung dapat hindi po nangaharas. Paglaman din natin na ang Piso Wallet ay isa din sa mga gumagamit ng third-party collectors. Maaaring ang isang online lending app ay mabait sa inyo. Oo, mabait makipag-usap. Pero pag na-forward na kayo, hindi nyo po nabayaran yung loan ninyo or yung utang ninyo, nag-overdue na po kayo, ipo-forward po nila kayo sa mga third-party collectors. Ang yung mga third-party collectors ay gagawa talaga ng paraan para puwersahin po kayong magbayad sa ayaw at sa gusto ninyo. At kung hindi nyo po sila babayaran, lalabas po yung pangungulit nila. Ano ba ang mga ginagawa nila? Una, magpapalo up muna sila through text at call. Then, diretso na yan. Kung wala pa rin, magte-text blast po sila sa lahat ng contacts mo sa inyong phone book. Lahat ng mga numbers na nasa inyong phone book ay makakatanggap po ng text na pamamahiyang text laban po sa inyo. So, regardless kung reference nyo sila or hindi, walang reference. Basta lahat ng nasa phone book ninyo ay makakatanggap sila ng text blast, pamamahiyang text laban sa inyo. Babalik rin nila, gagawin nila ay ipapalabas nila na ginawa nyo po silang kumiker at sila din po ay mayroong pananagutan sa utang mo. So, ang iba ay magagalit dahil hindi ka nagpaalam at yun nga, ginawa nyo po silang kumiker, which is hindi mo naman ginawa. Kaso, syempre, dahil hindi po nila gusto na hindi kayo masira sa inyong mga kaibigan at kamag-anak, so gagawa sila ng paraan para po kayo ay masira. Kaya mag-ingat po kayo. Ingat lang po. So ang gagawin po nila pag katapos ng pamamahiya, yun, tatakutin kayong ipopost sa social media or gawan kayo ng GC, tapos ipasok mga kaibigan mo doon at ipapahiya ka nila. Then magko-comment din sila sa mga groups or mga page kung saan kilala ka sa mga tao na nandoon. At kung hindi pa rin uobra, doon na lalabas yung pambabanta. Ano bang pambabanta? Yun, magpapadala ng mga kabaong, magpadala ng riding in tandem,
at pagsasabihan ka ng hindi maganda na sana ay yon, mayroon pa yung mga kamag-anak mo, kasamahan mo sa bahay, anak mo, lula mo, mama mo, ipaparape daw, may mga ganyan pong senaryo na sinasabi nila. Kaya guys, mag-ingat po kayo at dahil si Piso Wallet ay isa din po sa mga gumagamit ng third party collectors, so X din po siya sa factor number 3. So overall, ang Piso Wallet ay hindi po natin rekomendado dito po sa usapang loan at online lending. At huwag nyo pong subukan kung ayaw mong magkaroon ng mabaon sa utang. Pangalawa, magkasakit. Siyempre, sino bang hindi magkakasakit na hindi ka patutulugin? Oo. O, mai-stress ka, mapubia ka, magkaroon ka ng anxiety, at marami ka pang mararamdaman kapag pinupuwersa ka na nila. Tapos, ano pa ba? Mawawala kayo sa budget dahil hihigupin po nila yung pera na hawak niyo po ngayon. So, sana po ay mayroon kayong natutunan. Please huwag kalimutang i-like at i-subscribe. Then, pakishare na lang din po para marami po ang makapanood at makarinig sa review natin kay Piso Wallet. Huwag kalimutang manood din sa aming mga videos para po kayo ay magabayan. At samahan nyo din po ako sa aking live. Alas 8 po yan every day. Shoutout po sa lahat ng mga viewers natin, sa ating mga subscribers at higit sa lahat ang aking mga members. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam po.